Ang kwentong ibabahagi natin ngayon ay patungkol sa isang daligita na bumisita sa kanilang probinsya upang makipagselebrasyon ng Pasko. Ngunit ang kanyang desisyon pala ang magpapahamak sa kanya. Disyembre 24, bisperas ng Pasko. Alas 3 pa lang ng hapon nang bumaba ako sa bus sa bayan ng Capiz. Bitbit ko ang isang malaking backpack at ang excitement na makita ang ancestral house ng pamilya namin. Ito ang unang beses na pinayagan ako ni na mama at papa na bumiyahe mag-isa. Rite of passage daw ito para sa 18 kong kaarawan bukas. Sumakay ako ng tricycle. Manong, sa Barrio San Lucas po, sabi ko. Natigilan si Manong driver. Tinignan niya ako mula sa rear view mirror. Nakakunutang noon niya may halong takot at pagtataka. San Lucas? Neng, sigurado ka? Walang tao doon. Gubat na yun. May bahay po doon ng lola koring ko. Dumiretso na lang po tayo. Pilit ko, sabay pakita ng sketch map na binigay ni Papa. Habang umaandar kami palayo sa kabayanan, nagbago ang ihip ng hangin. Ang sementadong kalsada ay naging lupa. Ang mga Christmas lights sa mga poste ay napalitan ng matatandang puno ng balete na ang mga ugat ay nakalawit na parang mga tuyong daliri. Ang langit na kanina'y maaliwalas ay biglang kumulimlim, kulay abo at lila, tila nagbabadya ng masamang panahon. Huminto ang tricycle sa tapat ng isang kalawanging arko. Halos matakpan na ito ng mga baging at sapot. Barrio San Lucas, nakaukit sa bato, pero may mantsa ito ng kung anong kulay itim na likido. Hanggang dito na lang ako, sabi ni Manong, hindi man lang pinatay ang motor. Malakas ang pakilamdam ko, Ning. Umuwi ka na lang. Okay lang po ako, salamat. Inabot ko ang bayad. Nanginginig ang kamay ni Manong nang tanggapin niya ito. Tinitigan niya akong nang matagal, isang tingin ng awa bago niya pinaharurot ang tricycle pabalik. Naiwan akong mag-isa. Ang katahimikan ay nakabibingi. Walang huni ng ibon, walang kaluskos ng hangin. Dead air. Naglakad ako papasok. Napansin ko ang mga bahay sa gilid ng daan. Wasak-wasak na ang mga ito, walang bubong at nilamon na ng kalikasan. Pero sa dulo ng daan, may isang bahay na nakatayo pa. Isang malaking bahay na bato, tipikal na arkitektura noong panahon ng Kastila. May kakaibang amoy ang paligid. Akala ko amoy ng lechon na niluluto, pero habang lumalapit ako, nagiging masangsang ito. Amoy ito ng karneng nabibilad sa araw, hinaluan ng matapang na pabango ng sampagita. Kumatok ako sa malaking pintong kahoy. Tok! 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 Bumukas ito ng kusa. Grace? Isang matandang babae ang sumulubong sa akin. Ang buhok niya ay purong puti, abot hanggang sakong. Ang balat niya ay maputla, halos translucent na, at nakikita ko ang mga ugat na kulay itim sa ilalim nito. Lola Kuring, tanong ko. Apo, niyakap niya ako, sobrang higpit at sobrang lamig. Parang yumakap ako sa isang bloke ng yelo na binalutan ng tela. Sa wakas, nandito ka na. Ang tagal naming naghihintay. Iginiya niya ako papasok.
Ang loob ng bahay ay madilim, tanging mga kandila lang ang nagbibigay liwanag. Ang mga anino sa pader ay tila sumasayaw at humahaba kahit walang hangin. "Iwan mo muna ang gamit mo sa kwarto sa itaas," sabi ni Lola. "Magbihis ka ng maganda. Espesyal ang gabing ito." Umakyat ako sa hagdang gawa sa Nara. Bawat hakbang ko ay creak ng creak, parang umiiyak ang kahoy. Pagpasok ko sa kwarto, may nakahandang puting bestida sa kama. Ang ganda, parang pangkasal. Pero nang hawakan ko, may naaamoy ako. Formalin. Nagbihis ako dahil ayaw kong mapahiya. Pagtingin ko sa salamin, napansin ko ang isang painting sa likod ko. Painting ito ng pamilya namin, sina Mama, Papa at Lolo. Pero ang mga mukha nila, bakit parang takot sila sa painting? At sa likod nila, may mga aninong nakatayo na may pulang mata. Bumaba ako. Nasa dining area na ang lahat. Isang mahabang mesa ang puno ng pagkain. "Maupo ka, Grace," tawag ng isang lalaking Kubana na nakaupo sa dulo. Siya daw si Tito Romy. Ang mata niya ay isa lang ang gumagalaw, yung isa ay nakatitig lang sa kawalan. Ang ganda ng balat niya, bulong ng isang babaeng buntis, si Tita Belen. Hinawakan niya ang braso ko at hinaplos-haplos. Ang lambot, parang cotton candy na matutunaw sa bibig. Kinilabutan ako sa sinabi niya. "Kain na," utos ni Lola Kuring. Tiningnan ko ang handa. Dinuguan na kulay itim at malapot na parang putik. Pansit na ang mga sahog ay parang mga tenga at dila. At sa gitna, isang malaking lechon. Pero iba ang lechon na ito. Masyadong mahaba ang katawan. Ang mga binti ay mahahaba rin. At ang ulo, wala itong ulo. Pinutol. "Bakit hindi kayo kumakain?" tanong ko. Ako lang ang may laman ng plato. Lahat sila nakatingin sa akin. Ang mga mata nila ay hindi kumukurap. Ang mga butas ng ilong nila ay lumalaki liit, parang sinisingot ang takot ko. "Busog pa kami," sagot ni Tito Romy, sabay dila sa sarili niyang labi. Ang dila niya ay sobrang haba at nangingitim. "Gusto muna naming panoorin kang maging malasa." Biglang tumunog ang cellphone ko. Ping! Isang himala, nagkasignal. Pasimple kong tinignan sa ilalim ng mesa. Text galing kay Mama. "Mama, 4:30 p.m. Anak, nasaan ka? Nasa terminal si Lola Curing kanina pa. Umiiyak siya, wala daw sumundo sa kanya. Sabi ng mga pulis, ang Baryo San Lucas ay tinawag na baryo ng mga nawawala. Walang nakakabalik doon. Sumagot ka." Nanlamig ang buong kalamnan ko. Kung nasa terminal ang totoong Lola, sino ang mga kaharap ko? Biglang may kumalansing sa plato ko. Mula sa tiyan ng lechon na hiniwa ko, may nalaglag na bagay. Isang susi. Susi ng motorsiklo na may keychain na litrato ng isang pamilya. Namukhaan ko ang keychain. Nakasabit ito sa tricycle ni Manong kanina. Napasingap ako. Nabitawan ko ang kutsara at tinidor. Ang tunog ng bakal na tumama sa porselana ay umalingaw-ngaw sa buong bahay. "May nakita ka ba, Apo?" tanong ni Lola. Dahan-dahan kong inangat ang tingin ko. Wala na ang maskara ng kabaitan. Ang mukha ni Lola Curing ay nagbabago. Ang balat sa kanyang pisngi ay napunit, lumalabas ang kulay abong laman. Ang kanyang ngipin ay humahaba at nagiging matutulis na parang karayom. "Ang driver!" bulong ko, nanginginig ang boses. Maingay kasi siya. Garalgal na sagot ni Tito Romy. Tumayo siya at narinig ko ang crack ng kanyang likod.
Ang umbok sa likod niya ay pumutok at lumabas ang malalaking pakpak ng paniki. At masyadong makunat, pero ikaw ang main course. Takbo! Sigaw ng isip ko. Tumayo ako at tumakbo papunta sa pinto, pero mabilis si Tita Belen. Ang kanyang tiyan ay bumuka. Hindi siya buntis. Mula sa tiyan niya, lumabas ang mahabang bituka na parang mga ahas at pumulupot sa binti ko. "Bitawan niyo ako! Tulong!" sigaw ko habang hinihila nila ako pabalik sa lamesa. Nagdilim ang paligid. Ang mga kandila ay namatay at napalitan ng ilaw mula sa mga mata nilang nagliliyab sa pula. Inilagay nila ako sa ibabaw ng lamesa. Inipit nila ang mga kamay at paa ko. Hindi ako makagalaw. Lumapit ang halimaw na nagpanggap na Lola Curing. Ang mukha niya ay wala ng ilong, puro budas na lang. Ang hininga niya ay amoy asupre at nabubulok na bangkay. "Bakit?" iyak ko. "Bakit ako?" Tumawa siya, isang tawa na parang galing sa ilalim ng lupa. "Hindi mo ba alam, Grace?" Bulong niya sa tenga ko habang hinihimas ang buhok ko gamit ang kanyang matatalim na kuko. "Ang tatay mo, ang matagumpay mong tatay na may malaking negosyo sa Manila, siya ay isa sa amin dati." Nanlaki ang mata ko. "Hindi totoo yan." "Oh, totoo." Tinalikuran niya ang pagiging aswang para mamuhay bilang tao, pero may kapalit ang pagtalikuran, may kontrata. Sa loob ng 18 years, bibigyan namin siya ng yaman, kasikatan at normal na buhay. Pero sa pagsapit ng ika-18th kaarawan ng panganay niyang anak, kailangan niyang magbayad. Biglang tumunog ulit ang cellphone ko na nahulog sa sahig malapit sa ulo ko. Umiilaw ito. Isang bagong message galing kay Papa. Binasa ko ito habang tumutulo ang luha ko. "Papa, 5:15 p.m. Anak, pasensya na. Nalugi na ang kumpanya last month. Kailangan namin ng bagong puhunan. Kailangan namin ng bagong swerte. Mahal ka namin pero hindi namin kayang maghirap. Ikaw ang huling regalo namin sa kanila. Merry Christmas." Ang sakit, mas masakit pa kaysa sa kuko na tumutusok sa balat ko mayon. Ibinenta ako ng sarili kong magulang para sa pera. Simulan na ang Noche Buena, sigaw ng mga aswang. Narinig ko ang sabay-sabay ng shing ng mga kuko nila. Naramdaman ko ang unang hiwa sa braso ko. Mainit ang dugo. Tumingin ako sa bintana. Ang buwan ay bilog na bilog at kulay dugo. Walang darating na tulong, walang Santo Claus, walang himala. Ang huling narinig ko ay ang tunog ng pagngunguya at ang sarili kong sigaw na unti-unting nawawala sa dilim. Sa Barrio San Lucas, masarap ang Pasko, lalo na kung ikaw ang lechon. Ang kwentong ibabahagi natin ngayon ay patungkol sa isang binatilyong na bumisita sa kanilang probinsya upang makipagselebrasyon ng Pasko. Ngunit nakatagpo ito ng isang nilalang na kinakatakutan ng lahat. Disyembre 20, 5 araw bago magpasko. Akala ko ang pag-uwi sa probinsya ang gamot sa heartbroken kong puso. Matapos kaming maghiwalay ng girlfriend ko sa Maynila, nagdesisyon akong mag-leave sa trabaho at umuwi sa lumang bahay ng lolo isko ko sa Sitio Balete. Liblib ito, malayo sa signal, malayo sa ingay. Sabi ko sa sarili ko, dito makakahinga ako. Maling-mali ako. Pagbaba ko pa lang ng jeep, ramdam ko na ang bigat ng hangin. Iba ang lamig dito tuwing Disyembre, hindi presko, kundi nanunuot sa buto. Ang mga puno ay masyadong matataas, tila nagtatakip sa buwan, at ang katahimikan
Nakakabingi. Pa, andito na ako. Text ko kay Papa kahit alam kong walang signal. Sinalubong ako ni Lolo Isko. Matanda na siya, ugod-ugod at laging may hawak na itak. Bakit gabi ka na dumating, Kaloy? Bungad niya, hindi man lang ako niyakap. Ang mata niya, balisa, lingon ng lingon sa gubat sa likod ng bahay. Pasok agad, maingay ang mga aso. Totoo nga, ang mga aso sa kalsada ay hindi tumatahol ng normal. Ang tahol nila ay paos, parang umiiyak at nakatuon ng mga nguso nila sa madilim na kagubatan. Disyembre 22. Bored na ako. Walang internet, walang TV. Kaya naman nagpasya akong maglakad-lakad sa hapon malapit sa sapa. Doon ko siya nakita. Sa gitna ng mga naglalakihang ugat ng puno ng balete, may isang dalagang nakaupo. Mahaba ang buhok niya, abot hanggang bewang at itim na itim. Ang balat niya ay mapusyaw, parang porselana na hindi nasisikatan ng araw. Naglalaba siya pero wala naman siyang dalang palanggana. Nakababad lang ang mga paa niya sa tubig. "Hi," bati ko. Lumingon siya at sa totoo lang, muntik akong matumba. Siya na yata ang pinakamagandang babaeng nakita ko. Ang mga mata niya parang nangungusap. Mapula ang kanyang mga labi kahit walang lipstick. "Taga Maynila ka?" tanong niya. Ang boses niya parang musika. "Oo, Kaloy, pakilala ko. Ikaw?" "Elena," sagot niya. Ngumiti siya at nakita ko ang pantay at puti niyang mga ngipin. Nagkwentuhan kami hanggang sa dumilim. Sabi niya taga-kabilang baryo siya pero gusto niyang tumambay sa sapa dahil payapa. Nakalimutan ko ang ex ko. Nakalimutan ko ang lungkot. Parang na-hypnotize ako kay Elena. Bago ako umalis, hinawakan niya ang kamay ko. Ang lamig. Sobrang lamig. "Babalik ka ba bukas?" tanong niya. "Oo naman," mabilis kong sagot. Pag-uwi ko, galit na galit si Lolo Isko. "Saan ka galing? Amoy luyang dilaw ka!" sigaw niya. Kumuha siya ng asin at isinaboy sa akin. "Huwag kang lalapit sa gubat. May gumagalang ngayong Pasko." Hindi ako nakinig. Akala ko kwentong matanda lang yun. Disyembre 24. Disperas ng Pasko. 3 araw kaming nagkikita ni Elena. Bawat araw, lalo akong nahuhulog sa kanya. May kakaiba sa kanya. Minsan, parang naaamoy ko ang bulaklak ng patay kapag humahangin, pero nawawala rin agad at napapalitan ng amoy ng sampagita. Tuwing gabi, naririnig ko ang wakwak sa bubong namin, malakas. Minsan, parang may kumakalmot sa dingding. Si Lolo Isko, hindi natutulog. Nakaupo lang siya sa sala, hawak ang itak at buntot pagi. "Lolo, matulog na kayo. Paniki lang yan," sabi ko. "Hindi yan paniki, Kaloy," bulong niya, nanginginig. Nagpapalakas sila. Naghahanap ng handa para sa Noche Buena. Hindi ko siya pinansin. Ang nasa isip ko lang ay si Elena. Nangako ako sa kanya. Sabi ko, sa kanya ako magpapasko. Dadalhan ko siya ng hamon at keso de bola sa sapa. Romantiko, di ba? 11:00 ng gabi. Tulog na o nakapikit lang si Lolo. Dahan-dahan akong lumabas ng bahay. Bit-bit ang basket ng pagkain. Ang dilim ng gubat. Ang hamog ay makapal. Bawat hakbang ko sa mga tuyong dahon ay parang kulog sa katahimikan. Pagdating ko sa sapa, walang si Elena. "Elena?" tawag ko. Walang sumagot. Taming agos lang ng tubig ang naririnig ko. Umupo ako sa ugat ng balete kung saan kami laging nagkwekwentuhan. Naghintay ako. 11:30 p.m.
hanggang 11:45 p.m. Maya-maya pa, biglang may pumatak sa balikat ko. Hinawakan ko. Malagkit. Pagtingin ko sa kamay ko sa ilalim ng liwanag ng buwan, dugo. Tumingala ako. Nasa itaas ng puno si Elena, pero hindi siya ang Elena na kilala ko. Nakasabit siya ng patiwarik. Ang maganda niyang mukha ay biyak. Ang kanyang bibig ay punit hanggang tainga. At lumalabas ang isang mahabang dila na kasing itim ng gabi. Ang kanyang mga kamay ay naging mga pakpak na gawa sa balat. At ang kanyang mga binti ay naging mga paa ng ibon na may matutulis na kuko. At sa kanyang tiyan, may butas. Kitang-kita ko ang mga lamang loob niyang pumipintik. Elena, napaatras ako, nabitawan ko ang basket. Bumaba siya. Hindi siya lumipad pababa, kundi gumapang sa hangin na parang gagamba. Lumanding siya sa harap ko. Ang boses niya ay hindi na musika. Garalgal na ito, parang boses ng demonyo. Dumating ka, Kaloy. Ngisi niya. Ang ngipin niya ay parang mga karayom na. Dala mo ba ang handa? Elena, anong nangyari sa'yo? Nanginginig kong tanong. Gusto kong tumakbo pero parang may pumipigil sa mga paa ko. Hindi ako makagalaw. Gutom na ako, bulong niya habang lumalapit. Ang amoy niya, amoy ng nabubulok na karne at asupre. May dala akong hamon, sabi ko, umaasang tatanggapin niya yun. Tumawa siya, isang nakakakilabot na halakhak. Ayoko ng baboy, sabi niya. Sabay haplos sa mukha ko gamit ang kanyang matutulis na kuko. Gumuhit ang dugo sa pisngi ko. Gusto ko, puso, nasawi. Doon ko naalala ang sinabi ng mga matatanda. Mas gusto ng mga aswang ang mga taong malungkot, mga taong broken-hearted, dahil mas malinamnam daw ang dugo namin. Ang lungkot ay pampalasa. Takbo! Sigaw ng isip ko. Pilit kong iginalaw ang paa ko. Nakatakbo ako ng ilang hakbang pero naramdaman ko ang pagpulupot ng mahabang dila niyang bewang. Ang lakas niya. Hinila niya ako pabalik. Inihagis niya ako sa putikan. Huwag, Elena! Parang awa mo na! Pagmamakaawa ko. Dumagan siya sa akin. Ang bigat niya. Ang kanyang laway ay tumutulo sa mukha ko, nakapapaso sa balat. Alam mo ba kung bakit kita nagustuhan, Kaloy? Bulong niya sa tainga ko habang nararamdaman ko ang pagbaon ng kuko niya sa dibdib ko. Kasi voluntaryo kang lumapit sa akin. Hindi na ako nahirapang manghuli. Bumuka ang kanyang dibdib. Hindi ang bibig niya sa mukha ang kakain sa akin, kundi ang bibig sa kanyang dibdib. Isang malaking hiwa sa gitna ng kanyang katawan ang bumuka, puno ng ngipin. Merry Christmas, mahal ko. Bulong niya. Pumikit ako at humanda sa kamatayan. Pero hindi pa ako nalagutan ng hininga. Biglang may humablot kay Elena. Isang mabilis na anino, isang matalim na bagay ang humiwa sa hangin. Sumigaw si Elena ng pagkalakas-lakas. Binitawan niya ako at lumipad pa itaas, sugatan. Lumingon ako. Si Lolo Isko. Hawak niya ang itak at ang buntot pagi. Hinihingal siya pero matalim ang tingin kay Elena. Takbo, Kaloy! Umuwi ka na! Sigaw ni Lolo. Hindi na ako nag-isip. Tumakbo ako pabalik sa bahay. Rinig na rinig ko ang pagaspas ng pakpak ni Elena at ang sigawan ni Lolo sa likod ko. Pagpasok ko sa bahay,
Nilak ko agad ang lahat. Nanginginig ako sa sobrang takot habang hinihintay ko si Lolo. Lumipas ang 1 oras hanggang naging 2 oras. Tumilaok ang manok. Pasko na. Maya-maya, biglang bumukas ang pinto. Si Lolo! Buhay siya! Puno siya ng kalmot at dugo pero nakangiti siya. Lolo! Niyakap ko siya. Salamat! Akala ko katapusan ko na. Ligtas ka na, apo, sabi niya habang hinahaplos ang likod ko. Napaalis ko siya. Hindi na siya babalik, sabi ni Lolo. Umiyak ako sa tuwa. Naghanda kami ng agahan. Kumain kami ng hamon at keso de bola na nakuha ko pabalik. Ito na yata ang pinakamasarap na Pasko. Ligtas ako, kasama ko ang lolo ko. Pero habang kumakain kami, napansin ko ang isang bagay. Ang hamon, hindi ko naman nailuto. Hilaw pa ito, pero kinakain ni Lolo ng buong gana. Ang dugo ng baboy ay tumutulo sa gilid ng bibig niya. Lolo? Tawag ko. Tumigil siya sa pagngata. Tumingin siya sa akin. Bakit, apo? Napansin ko ang kanyang leeg. May hiwa. Isang malaking hiwa na tila tinahi ng madalian. At ang amoy. Ang amoy ni Lolo ay hindi amoy matanda. Amoy siya ng sampagita at lupa. Bigla kong naalala, ang aswang, kaya nilang magpalit ng anyo. Kaya nilang gayahin ang boses at mukha ng kahit sino. Nasaan? Nasaan ang totoong Lolo Isko? Kabado kong sambit. Ngumiti ang kaharap ko. Ngumiting pamilyar. Ngumiting nakita ko na. Ngumiting pag-aari ni Elena. Matigas ang karne ng lolo mo, Kaloy. Sabi niya gamit ang boses ni Lolo, pero unti-unting nagbabago pabalik sa boses babae. Masyadong makunat, pero ikaw ang dessert. Tumayo siya. Unti-unting nahuhulog ang balat ni Lolo Isko mula sa katawan niya, parang damit na unti-unting hinuhubad. At sa ilalim nito ay ang mapusyaw at duguang katawan ni Elena. Sabi ko naman sa'yo, bulong niya habang papalapit sa akin at ako'y naparalyze sa takot sa aking upuan. Babalik ka sa akin. Naramdaman ko ang pagtusok ng mahaba niyang dila sa pusod ko. Hindi masakit. Nakakaantok. Habang unti-unting dumidilim ang paningin ko, narinig ko ang huling sinabi niya. Ngayong Pasko, hindi ka mamamatay. Ikaw ang magiging bagong tahanan ng mga anak ko. At sa huling sandali, naramdaman ko ang libu-libong maliliit na bagay na gumagapang mula sa dila niya papasok sa tiyan ko. Maligayang Pasko. Exeter Story.